Sa video na to, isa na naman sa bucket list natin na matutupad ang makapag-road trip gamit ang luma nating auto. Wala kaming konkretong plano sa biyahe na to kasi gusto lang namin makapag-adventure. Ang tayong plano lang namin na meron kami ay babiyahe kami papuntang Nueva Ecija. Pero night before kami alis, napanood namin sa mga vlogs na di open sa public sa mga gusto namin puntahan, ang Minalungaw National Park. Kaya last minute nagbago kami ng plano at napagdesisyonan namin na mag-explore na lang at bahala na kung saan kami dadalhin ng kapalaran. Bago kami makarating sa mga magandang lugar na yan, hayaan nyo muna ako ikwento ang mga naging biyahe natin at mga naging karanasan bago marating ang mga malaparaisong spot na yan. Umalis kami ng Bulinaw ng 5 AM June 20, 2024 at nagdesisyon kami sa Maliko sa Nicolas, Pangasinan dumaan para kahit paano maka-experience kami ng kakaibang trail. Pero bago yan, dumaan muna tayo ng Binmalay, Pangasinan para mapag-breakfast at meron tayong lakas na dumaan sa Maliko Trail. Pagkatapos natin kumain at makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na din natin yung trail ng Maliko. Sa mga first timer na aakyat dito, challenging talaga kasi hindi basta-basta zigzag, kundi grabe rin talaga yung akyatan. Ang gagandaan sa daan na to, habang paakyat tayo, na-enjoy na natin yung malamig na hangin at magandang view. Iba rin talaga yung vibe ng trail na to, yung tipong nasa biyahe ka pa lang pero tanggal na lahat ng stress mo. Ay, ang ganda ng bundok. Walang ganda pala dito. Ha? Ganda pala dito. Hey guys, dito na tayo sa Maliko, nakasurvive tayo. At tawang-tawa si Disney Dragon. Nag-decide na lang muna kami na tumigil dito at tumambay sandali para ma-enjoy namin yung lugar. At para may pakita sa inyo kahit papano yung ganda na nakikita namin sa oras na to. After natin makapagpahinga, biyahe na ulit. Hanggang narating natin tong area na to. Hey guys, nasa part na kami ng Vizcaya. At tumigil muna kami sa part dito. Di ko alam kung ano nag-exact lugar na to. Magla-lunch lang muna kami kasi nakakaganang mag-lunch pag ganyan yung view na nakikita mo. Yeah. Uy, dumahandahan ka. Yan. Magpakatao ka, boy. Ganda. Sa baba mo. Sa sobrang excitement na nararamdaman ko na pagalitan tuloy ako ni Disney Dragon. So nagluto muna kami ng mga madaling lutuin na pagkain dito at makanakaw muna ng oras para makapagpahinga.
Nagdala na kami ng mga lutuan na madaling ikarga sa sasakyan para anytime na gusto natin kumain makakapagluto tayo. Hindi kasi namin alam kung saan kami dadalhin ng adventure na to. Kung may bibilan ba ng pagkain sa area na pupuntahan natin. Kaya mas minabuti na lang namin na maging handa kaysa wala tayong magamit pag kailangan na natin. Pagkatapos ng matinding akyatan sa Maliko Trail, ang sumunod naman ay yung tipong walang katapusang babaan. At base nga sa mapa namin, nasa Santa Fe Nueva Vizcaya na tayo via Maliko Trail. At sa sobrang haba ng biyahe namin, ito nang nangyari kay Disney Dragon. Kung ano-ano na ang sinasabi sa biyahe. And guys, papunta na tayo sa Korea. Pagkatapos nito ay Sakura na. Sakuragi. Naman ganun guys. Hindi naman diretso lang. Naman ikot-ikot. Jekot lang. Jekot lang. Papunta na po tayo sa Surip, guys. Malapit na po tayo sa Surip. Medyo ano lang po, segway lang po tayo saglit sa kabundukan ng Baguio. Wow, danda. Dito pala ako, maganda pala dito kumain. Bundukan. Wow. Shimmery egg club. So habang binabaybay namin ang zigzag ng Santa Fe, wala nang talagang ginawa yan kundi magdaldal na magdaldal. Hinayaan ko na lang siya para sa kaligtasan ng biyahe namin. Finally tapos na din ang mga likuang daan at officially Nueva Vizcaya na tayo. At napagdesisyonan namin na explore na ang Nueva Vizcaya. Lahat kami first time dito kaya di namin alam yung mga spot. Kaya nag-search na lang kami, then ang unang nakita namin ay yung Skyscape 360. Habang mapunta kami sa Skyscape 360, nag-enjoy lang kami sa biyahe kasi ang ganda nga naman talaga ng view na nakikita namin. Hanggang sa pinadaan kami ni Google Maps sa daan na ito. Ito na lang na video ko pero So yun guys, yung papasok dito may kasikipan din talaga. Kami ng Sky 360 dito sa Nueva Vizcaya. Di namin expect na ganito pala yung daanan dito. Medyo masukal. Medyo nahihirapan yung sasakyan natin kasi medyo lower tayo. Akala namin ganito talagang daan papunta doon. Hanggang sa narating namin to. Hindi no, trespassing naman na dito. Wala na kaming madaanan kasi private property na siya. Parang inikot-ikot na tayo. Kaya nga. So yun guys, naligaw tayo men. Niligaw tayo ni Google Maps sir. Oo. Sky 360. Naligaw kami. Wala tayo naman dito. Isa sa mga naging main problem namin sa pagkaligaw na to is yung paano kami magmamaneuver, paano kami babalik sa pinanggalingan namin, saktong-sakto lang talagang sasakyan para makadaan dito. Kami guys, naghanap kami ng pwedeng ikutan. Yung sa atin, na-manage nating i-maneuver dito kasi sedan lang siya. Pero yung isang sasakyan na dala natin, naganap pa siya sa medyo looban ng ikutan kasi medyo may kahabaan din talaga siya at hindi kakayanin dito sa area na to. So far, na-manage naman natin i-maneuver yung mga sakyan natin kahit may kasikipan talaga yung daan. So yun guys, balik kami. Yung nag-maneuver kami ng ganyan, kan-skip yung kalsada. Sa puntong ito, wala talaga kaming pagpipilian kundi bumalik sa kung saan kami galing at daanan yung mga delikadong daan na dinaanan natin kanina. Medyo delikado sa part natin kasi hindi tayo daga dito, hindi natin kabisado yung daanan kung saan yung part na madulas at kung saan yung part na hindi dapat daanan. Kaya habang bumabiyahe kami, doble ingat talaga kami dito. Hindi lang masyadong halata dito sa camera natin pero grabe talaga yung palusong dito at medyo may kadulasan na yung daan kasi umuulan nga kaya dahan-dahan talaga kami dito hanggang makarating kami sa baba. So anong gagawin? Diretso na tayo ng Sky. Hindi. Maghanap na lang ng pwedeng puntahan na pwedeng pag-anuhan.
So dito na pagdesisyonan namin na maghanap na lang muna kami ng area kung saan kami pwedeng mag-camp or mag-stay kasi medyo hapon na rin at kailangan na rin namin magpahinga at bukas na naman ipagpapatuloy yung pagpunta sa Skyscape. So yun guys, may nakita kaming spot dito. Magpapaalam tayo sa may-ari kung pwede tayong mag-camp dito. So yun, pagkababa namin may nakita kaming open area dito at sinubukan naming magpaalam kung pwede kaming magpalipas ng gabi dito. Open area to sir, oh. Tanungin ko to sa may-ari kung pwede tayong mag-camp dyan. At ikinonsulta natin sa mga kasama natin kung okay sa kanilang lugar. At ang sabi naman nila kung papayag yung may-ari, why not, diba? Excuse me po. Ate, pwede po kaming kwan? Maki-camp po dito. Magpatayo lang, maki-stay po kami dito sa harapan. Pero may mga area pa po kaya dito ate na ganito po yung na malapit lang po dito sa may kwan. Sky 360 po. Sinubukan tayong tulungan ni ate at ipinaalam sa may-ari. Kaso ang problema ay tulog daw yung may-ari kaya hindi na natin sila ginambala at naganap na lang tayo ng area na kung saan tayo pwede magpatayo ng camp natin. Tulog guys yung may-ari. Negative. Lumabas na lang kami ng main highway para doon kami makahanap ng open area at luckily may nahanap kaming open area dito at ito yung nakita namin. So yun guys, may nakita tayong spot dito. Sana pwede tayo mag-stay dito mag-overnight. Dito lang siguro tayo maglatag mamaya ng mag-set up ng tent natin. Kasi sayang naman kapag di tayo makapag-set up dami nating dala. So ang hirap pala. Ang hirap gumala lang hindi planado. Ang hirap gumala pero masaya. Yun yung adventure ng gumagala lang hindi mo pinaplano. Basta go lang, drive lang ng drive. Tapos go lang ng go, makarating ka na dun sa lugar na hindi mo na-expect. Surprise! Ito naman talaga yung essence ng pag-adventure natin. Yung hindi natin pinaplano lahat at kusa na lang talagang binibigay sa atin ng kapalaran kung ano man yung mga dapat nating maranasan. Although mahirap pero andyan yung genuine happiness na binibigay sa atin ng adventure na to. Hilahin lang muna natin konti yung ulan kasi medyo malakas pa. Pinatila muna natin ng kaunti yung ulan dito bago tayo nag-set up ng tent natin at hindi na tayo nakapag-video kasi medyo umulan-ulan pa at the same time kailangan na natin magmadali kasi medyo dumidilim na. Simple lang yung setup natin dito kasi wala pa naman tayong malaking budget para sa mga ganitong bagay. Pero kung magalaga dito magkakasama kaming 4 at yun ang pinaka-importante at all goods na kami doon. Ito yung setup natin dito guys at ito yung mga sasakyan na gamit natin dito sa adventure na to. Habang nagpapahinga kami dito, sinubukan kong kulitin yung mga kasama ko at mag-usap-usap kami bilang magkakaibigan pero ito yung nangyari. Okay guys, dapat Nueva Ecija kami pero dito kami ngayon sa Nueva Vizcaya. Okay guys, kain tayo. Ano sa'yo? Wala. Ano sa'yo? Wala guys. So, yun. Ano yun lang? Pag ganito kasing daming hindi ako makapagsalita. Trivia tayo. Ano trivia mo, sir? Ang Nueva Vizcaya ay pinsan ni Nueva Ecija. Totoo? Confirm. No jokes. Galing naman. Yun pala yun. Sige.
Ano yung train nyo? Ano daw entry mo dyan sa Bell? Wala ko entry, basta usap palagi lang. Palagi okay na. Okay. Ronald, ano lang kami, simpleng mga kaya lang kami. So yun lang guys, okay na yun. So yun guys, wala kami napag-usapang matino. Kaya tigil na natin to. Ito yung setup ng higaan natin dito sa may sasakyan natin. Kahit sedan lang siya, nakakahiga tayo ng maayos at maluwag. Nakatulog naman tayo ng komportable. Kinabukasan, maaga tayong gumising para sa next na naman na biyahe natin at para maabutan natin yung safe clouds ng Skyscape 360. At ito nga, nagising ako na nagluluto na si Disney Dragon ng breakfast namin. Habang nagpre-prepare kami dito para sa biyahe natin, pakita ko muna sa inyo yung view namin dito ng umaga. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan namin hanapin ang Skyscape 360 at sinubukan namin itong akyatin at may bago na namang daan na binigay sa atin si Google Map at ito na yon. At nagulat kami kasi grabe pala yung akyatan dito. Pero kahit na medyo mahirap yung akyatan, kahit medyo matarik, ang kagandahan dito is maganda na yung kalsada at nakakatakbo ng maayos yung sasakyan natin at nakakaakyat ng maayos. At dahil hindi kami ganun kakasigurado sa daan, nagtanong na lang din muna kami dito sa mga lokal dito para hindi masayang yung biyahe natin at yung effort natin umakyat sa bundok na to. At kung maligaw man tayo ulit, for sure may nakaabang na mas maganda sa atin doon sa dulo. Sa mga tao. Ano yung Skyscape? Boss, good morning po. Boss, dito po ba yung daan papuntang Skyscape? Skyscape 360? Sa taas po. Sige po, thank you po. Finally, tama na yung daanan natin at ilang sandali na lang makikita na natin ang Skyscape 360. At ipapakita na rin namin sa inyo kung bakit pinilit namin mapuntahan tong Skyscape 360 na to. Estimated 30 minutes din yung ginugol natin para maakyat tong daan na to. Although napaka-challenging pero masaya kasi maganda yung view na nakikita natin.
Akala ko nasa mismong spot na tayo pero hindi pa pala. Meron pa pala tayong challenge na kailangang pagdaanan. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa Skyscape 360 sa Nueva Vizcaya. At nagulat kami sa akyatan kasi medyo tarik. Sobrang tarik talaga. Ano sir? Ano? Kaya? Akyat mo. Maluwang? Malayo pa pala? Ha? Malayo pa. Malayo pa? Oo. Anong kuha natin eh? Anong plano? Ikaw sir, kung kaya mo yung akyatin, kung kaya natin pala. Ito kaya naman to siguro. Doon kaya? Makyat pa kaya doon? Aywan ko lang din. Rough road ata? Parang rough road di ba? Off-road, oo. May parkingan daw sa loob? Meron daw sabi ni ate. Hindi ko lang alam kung maluwag pa. Matarik pa po ba yung daanan natin? Hindi, sementado naman yung pataas. Ay, sementado po. Sige po. Dito lang may rapot. Ano, tara? Tara. So, akyatin natin tong Skyscape. Medyo challenging yung daan kasi hindi namin alam. At saka medyo matarik konti. So, update ko kayo mamaya guys. So, yun guys. Nakasurvive tayo dun sa medyo matarik na slant. So, try natin pumunta doon sa looban. Grabing adventure to guys. Saan kami pinapapuntahan ni Princess Dragon? Grabe tong Skyscape natin. Problemado tayo sa rough road guys kasi medyo lower yung sasakyan natin. At hindi lang kasi rough road to, medyo matarik-tarik kaya yun yung medyo nakakaba. At habang sinasabi ko yan, ito na nga yung kinakatakutan ko. Sumadsad yung sasakyan natin at chinek ko muna kasi baka mamaya may langis na palang tumutulo. Sumadsad tayo guys. Check ko lang kung ano yung tumama. Hindi masyadong halata dyan sa video yung mga bato pero may mga naka-uslosing medyo malaking bato at di pansinin kasi na-coveran ng putik at yun yung tumama sa likod na sa silong ng sasakyan natin. At so far naman wala namang langis na tumulo dito. Safe pa yung sasakyan natin kaya diretso tayo sa biyahe. Sumadsad yung likod. Ang kinakatakutan ko lang naman dito is mabutas yung oil pan natin or ano man na pwedeng mangyari. Pero sa awa ng Diyos, safe naman yung biyahe natin. Kaya yun, tara, tuloy natin yung biyahe natin. Ay, shit, ang taas. Hala ko. Wait lang, bababa ako. Yun pang bawas. Bababa ako. Hindi, ang lalim dun oh. Wait lang. Sobrang lalim. Wait lang, bababa ako. Hindi na. Ang tigas ng ulo mo. Andyan oh, sobrang lalim yan oh. Sasayad ka. Tanaw na natin dito yung Skyscape 360 pero napagalitan pa ako. So yun guys, nakarating tayo dito sa Skyscape. Lugi tayo sa kasama natin kasi medyo mataas yung sasakyan nila. So yun yung tsura ng Civic natin ngayon. Sobrang dumi. Oo sir, pwede. So yun guys, dahil wala kaming parang concrete plan na pupuntahan dito, medyo nakakabigla yung mga lugar na pinupuntahan namin. Pero exciting. Matatagpuan pala tong Skyscape 360 dito sa may Baguio. Parang pinangalan ata to after Baguio City. At pagpasok natin dito, mayroon tayong babayaran na 50 pesos na entrance fee. Unlimited time naman na yon. Kahit mag-stay ka dito ng matagal, pwede na. So guys, nandito na tayo sa may Skyscape. At pagkaakyat natin dito sa may view deck nila, ito yung makikita natin. So ito guys yung pinuntahan namin dito, yung inakyat namin na sobrang taas na bundok. Ito yan. Gusto lang namin makakita ng Sea of Clouds ng Nueva Vizcaya. So ito na. Kaya pala kami pinahirapan ng gusto bago marating tong lugar na to. Kasi ito yung creation ni God na gusto niya makita namin at may bahagi sa inyo. Bawat biyahe namin, inaalay namin lahat sa Kanya. Kaya sa bawat lugar na pinupuntahan namin, damang-dama talaga namin presensya niya. Kapag si Lord talaga kumilos sa buhay natin,
Gugulatin na lang niya tayo sa mga bagay na di natin inaasahan. Katulad nitong samahan naming apat. Hindi namin to plinano pero pinagtagpo kaming apat para ipakita sa amin ang kagandahan ng ginawa niya sa mundong to. Hi! 1, 2, 3, go! Umiikot pa ako? Alis ka na po, ha? Sabi naman dito, Lord. Ang ganda. Pagkatapos ipakita sa amin ni Lord tong kakaibang lugar na to, dinala na naman niya kami sa lugar na kung saan may mangyayari pala na di namin inaasahan. Mal, yung drone,